glory. The nations bow before thee, and in this place let your praise arise. The Philippines is for Christ. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, O Lord of the heavens. The Philippines is for Christ. Forever your name be exalted, O Lord of all creation. And in this place we lift your song on high. The Philippines is for Christ. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, O Lord of the heavens. The Philippines is for Christ. Heavens declare your glory. The nations bow before thee, and in this place let your praise arise. The Philippines is for Christ. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, O Lord of the heavens. The Philippines is for Christ. Forever your name be exalted, O Lord of all creation. And in this place we lift your song on high. The Philippines is for Christ. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, O Lord of the heavens. The Philippines is for Christ. Heavens declare your glory. The nations bow before thee, and in this place let your praise arise.
The Philippines is for Christ. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, O Lord of the heavens. The Philippines is for Christ. Forever your name be exalted, O Lord of all creation. And in this place we lift your song on high. The Philippines is for Christ. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, O Lord of the heavens. The Philippines is for Christ. Heavens declare your glory. The nations bow before thee. And in this place, let your praise arise. The Philippines is for Christ. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, O Lord of the heavens. The Philippines is for Christ. Forever your name be exalted, O Lord of all creation. And in this place we lift your song on high. The Philippines is for Christ. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, O Lord of the heavens. The Philippines is for Christ. The heavens declare your glory. The nations bow before thee. And in this place, let your praise arise. The Philippines is for Christ.
Rain, rain, O Lord of the heavens, the Philippines is for Christ. Forever your name be exalted, O Lord of all creation. And in this place we lift your song on high. The Philippines is for Christ. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, O Lord of the heavens, the Philippines is for Christ. Previously on The Philippines is for Christ. Ang Diyos natin, hindi tayo ginawang mga robot. Binigyan niya tayo ng kalayaang magdesisyon. Pumili. Hindi tayo kontrolado Yes. ng sino man. Ang bawat tao'y dapat pasakop Ayan po. sa mga pinuno kahit ayaw mo yan. Yes. Kahit hindi yan ang binoto mong presidente, kapag yan ang naluklok, dapat magpasakop tayo sa Pastor Ray, pamumuhay ituloy niya. mo. Sa buhay natin, sa isipan natin, sa puso po natin, dapat po masunod po yung kalooban po ng Diyos sa ating buhay. At ang dulo po nito, mga kapatid, ay kapanatagan, kapayapaan, kagalakan, at ng katagumpayan. Yan po ang ating pong laging pakatandaan. Hindi lamang po sa kapakanan po ng kakaunti, kundi po para sa kapakanan ng karamihan. Sa buong bansa, mga minamahal. Kasi meron tayong, halimbawa, sa isang pamilya, no, na nadidivide yan. Hindi dahil- may iwasan Oo, yan. hindi may iwasan yan. Dahil may sariling, may sariling pag-iisip, may sariling pinupusuan na mga kandidato. Kaya Sa kabutihan na ginawa ni Pastor Joel noong panahon ng Kapa, mga minamahal. At tayo naman po dito po sa Kingdom Gospel na tayo po yung mga dating member po ng Kapa. Kaya po tayo naman ay nagpapasalamat sa Panginoon na ginamit ang Diyos, ang buhay po ni Pastor Joel Apolinario para maipakita at maipadama sa mga tao yung pagmamahal talaga, kasi napakarami talaga ang natulungan po ni Pastor Joel Apolinario. Kaya po mga minamahal, God, hallelujah, magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao. Muli po, nandito tayo sa Kingdom Gospel Ministry Program sa hapong ito at kami po'y umaasa na bawat isa po sa atin maging sa buong mundo, mga OFW, binabati po namin kayo ng magandang hapon po sa ating lahat. At amin pong inihiling sa bawat isa po sa inyo na samahan po nyo kami sa loob po ng isang oras ng pag-aaral at pagtatalakay ng salita ng Diyos. At tinitiyak ko po sa inyo na kayo po ay pagpapalain ng salita ng Diyos sa hapong ito dahil ang salita ng Diyos ay pagpapala. Praise God! Hallelujah! So bago po tayo magbabasa ng salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin. Praise God! Maraming salamat po, minamahal po naming Diyos sa hapong ito, na tunay po na sa hapong ito ay kasama po namin kayo, dakilang banal Espiritu, damang-dama po namin ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoong Diyos, sa gawain ito ng Kingdom Gospel Ministry, Panginoong Diyos, na siyang inyong ginagamit, Panginoon, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, maging sa buong mundo, upang ang lahat ng mga tao sa buong mundo ay makakilala kay Kristo na siyang Panginoon at tagapagligtas, wala na pong iba.
Marami pong salamat, Ama. Samahan po nyo kami, dakilang Espiritu sa hapong ito. At lahat ng salita ng Diyos ay mapagpapala ang bawat makapakinig. Luzon, Visayas, and Mindanao. Marami po salamat. Ito po ang aming samot dalangin. Lahat ng papurit pasalamat ay amin po itong iniaalay. Inhandog talaga po namin sa inyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Praise God. Hallelujah. Yes, praise God. Pinagpalang araw po sa ating lahat. Narito po muli tayo sa ating programa sa Kingdom Gospel Ministry Pilipinas. Pinagpala po tayo. The Philippines is for Christ. Hallelujah. At magandang talakayan po muli ang ating marinig ngayong hapong ito. At wag po natin kalimutang i-share yung pong ating programa sa iba na mga kaibigan natin para po maraming makapakinig ng salita ng Panginoon. So narito po sa ating Reverend Ed Aguilar. Mapagpalang araw po at magandang hapon Amen. sa lahat. Ito pong ating paksa ngayon ay atin pong matutunghayan sa aklat po ng Malakias, Kabanata 3, at ang talata po nito ay 10. Malakias 3:10 o Malakay 3:10. Ganito po ang nakasaad sa aklat na ito. Ibigay ninyo buong buo ang inyong mga ikapu upang matugunan ang mga pangangailangan sa aking templo. Subukan niyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Wow, hallelujah. Napakaganda po ng paksa po na ito. Praise God. Hallelujah. Amen. Napaganda po ng talatang binasa at ang paksa po natin ay patungkol po sa ikapu or sa wikang Banyaga ay tithes. Ano po? Ikapu or tithes. Marami po kasing naririnig yan pero hindi po naiintindihan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng tithes. Gaano nga ba ito kahalaga? Ito nga ba ay applicable pa? Pwede bang hindi mag-tithes? Obligado ba talaga ang tao na magbigay ng ikapu sa kanilang iglesia? Saan ba dapat magbigay ng ikapu? So iyan po ay mga dapat nating iklaro ngayong hapong ito sa atin pong mahigit isang oras na pagtatalakay. Kaya samahan niyo po kami, i-share niyo po ito sa iba para ang iba'y marinig din po ito. Ano po? So tatalakayin natin ng ikapu sa araw na ito ayon sa liwanag na sinasabi ng salita ng Panginoon. Ano masabi natin na Rev. Ed Aguilar and Reverend Raddy Umandak? Ano ba ibig sabihin ng tithes ayon sa Biblia? Praise God. Hallelujah. Glory to the living God. Napakaganda po at napakahalaga, napaka-importante Yes. ang paksa po na ito. Na sa akin pong halos 4 na pong taon ng pagpapastor o pagkakilala sa Yes. Panginoon, nang maintindihan ko at maunawaan ko ito, yung pagbibigay ng ikapo. Aba, dito pala nakasalalay yung ating pangailangan araw-araw. Pero bago po tayo pumunta roon sa pangangailangan, atin po munang tignan yung konteksto po, mga Yeah. kapatid. No? Yung konteksto ng Malakay, ito pong huling aklat ng lumang tipan po, itong sinulat ni Prophet Malakay. Ngayon mapapansin po natin sa 3 kabanata ng aklat ng Malakay, aba, kinausap dito ng Diyos ang bayang Israel. Patungkol po sa ikapo o kaya ay mga handog o pagbibigay ng mga handog. Dito po, kung ating babasahin simula sa talatang 6 hanggang sa talatang 9, dito po sinasabi ng Diyos na pinagnakawan po ninyo ako sa King James Translation po ng Biblia. Kapag hindi po ibinibigay ang ikapo o dinadala sa templo ang ikapo, ang sabi ng Diyos dito, magnanakaw. So tinuring ng Diyos ang kanyang bayang Israel na hindi nag-iikapo o hindi nagtatides, magnanakaw. Yung matindi pala yan. Alam naman po natin na binanggit yan ng ating Panginoong Sukristo sa bagong tipan. Sa John chapter 10, verse 10, sa letter A, na parito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. So sino po yung magnanakaw na tinutukoy dito? Hindi po ba si Satanas? Hindi po ba ang Diablo?
No, mga minamahal na mga kapatid kay Christinitya, kung ayaw mong pumayag na ang tatay mo ay si Satanas o ang diablo mo ay Satanas. So para hindi mangyari iyon, abato pa rin natin ang ikapo na dalhin natin sa templo. Oo, pero Yan po ang sinasabi po rito. Para hindi tayo maturingang magnanakaw, Yan. dalhin Praise po God. natin. Ngayon, ang tanong po dito, ano bang ibig sabihin ng tithes o ikapo? yun lang gusto Ayan. kong marinig. Ano ba ibig sabihin ng tithes? Rebrady at Pastor Ed. Okay. Oo. Ito pong paksa na ito ay isang controversial issue sapagkat may ilan pong gumaganap at may ilan naman din pong hindi. But of course, ano ho ba ang susundin natin? Kaya nga po tayo nag-aaral upang ma-enlighten po tayo. At ito po ay sa pamamagitan ng maliwanag na salita ng Panginoon na ito pong pag-iikapo po natin ay isang ugnayan ng Diyos at ng tao. Na ang isa pong mabuting tao ay may pagsunod sa Panginoon. Ito pong ikapo ay matagal na po itong utos para sa atin. Kaya nararapat lamang po na bilang isang mabuting Kristiyano at mamamayan, gawin po natin ito. Naalala ko tuloy yung sabi ng Panginoon sa Bagong Tipan na ibigay daw natin sa pamahalaan ang nauukol para sa pamahalaan at ibigay natin sa Diyos ang nararapat para sa Diyos. Sa tingin ko, Reba Joey, ito yung binabagit ng Panginoon ukol sa pagkakaloob ng handog at mga ikapo. Pwede mong dagdagan itong mga magagandang punto na ito na ating nabanggit. Ayan. So, gaya nga na sinabi ko kanina, para po magtuloy-tuloy tayo at maganda ang ating flow, ano ba ibig sabihin ng tithes o ikapo? Alam niyo po sa Bible, pag sinabi pong tithes, ito po ay ikasampung bahagi ng iyong kinikita. Ano po, ng income na tinuturo ng Biblia. At ito'y sinabi ng Diyos sa bansang Israel nang kanyang inilabas ang Israelita mula sa Ehipto. At ang pagbibigay po ng ikapo na sinabi ng Diyos sa Israelita ay bahagi ng kanyang utos noong panahon na yan na kanya pong sinasabi sa mga Hudyo. At ito po ay sinasabi ng Diyos na yung 10 bahagi ng iyong kinikita ay dapat mong ibigay. Ito ay akin. Ibig sabihin, kung babasihan po natin ang sinasabi ng Biblia sa Lumang Tipan, pag ikaw ay nagbigay ng ikapo, wala ka pang ibinibigay sa Diyos. Tama. Dahil ang 10% na yan ay sa Diyos. So, iyan po ang sinasabi. Bagamat yung pong kautusan ay lumabas noong panahon ni Moses. Pero before the law, bago dumating ang kautusan, meron na pong nagaganap na pag-iikapo kahit wala pang kautusan. Ito naman yung panahon na nagbigay ng ikapo si Abraham kay Melchizedek. Wala pa po ang law. So, ibig sabihin, iba po yung pagbibigay ni Abraham kay Melchizedek ng ikapo nung panahon na yon at iba naman yung ikapong tinuro ng Diyos sa Israel nang ibaba niya ang kautusan. At yung Malakay na ating pong binabasa kanina ay bahagi po yan ng kautusan na sinasabi ko doon sa ibinigay sa mga Israelita nung panahon ni Moses. At ang matindi dyan ay di sinabi talaga dyan ng Bible, ayon sa kautusan, ay kapag hindi ka nag-iikapo, ninanakawan mo ang Diyos. Iyan po ay ayon sa ilalim ng kautusan. Pero ito ho ang maganda. Ang Biblia ho ay nagturo, lalo sa panahon natin ngayon, na tayo ay wala na sa ilalim ng kautusan. Tayo ay nasa ilalim na ng biyaya o grasya ng Diyos. Ang tanong, kailangan pa bang obligahin ang tao na magbigay ng tithes sa panahon ito ng biyaya ng Diyos? Ano ba sabi natin, mga kapatid kong referendo? Kung pag-uusapan ang pag-oobliga, kung nung unang araw wala pa ang grasya ay ginagawa na ito ng mga tao, mas lalong higit nating gagawin ito. Dahil nasa ilalim tayo ng pagsunod sa Panginoon, mas mabuti na gawin natin yung ginagawa natin dati. Pero ngayon ito'y gagawin natin ng may buong kasiyahan, Yun. may buong kusang loob, Hindi obligasyon. hindi obligasyon. Yan. Ito'y tanda, pagpapakita ng kabutihan ng Panginoon sa mga buhay at pamilya natin. Yan. Tama ba yun, Brother Brady? Ano masabi Yan. mo, Brother Brady? Maganda yan, mga kadagdagan lang po ng sagot doon sa katanungan.
dapat ba nating obligahin? Yan. Now, ang salitang obligahin, parang pipilitin talaga natin ang lahat ng mga anak ng Diyos at mga lingkod ng Diyos. Kasi Yes. ang hindi anak ng Diyos at hindi lingkod ng Diyos, mga kapatid, hindi mo talaga mapipilit yan. Kasi ang kinakausap ng Biblia, mga anak ng Diyos at mga lingkod ng Diyos. Pero, hindi po oobligahin. Mga kapatid, ang salitang dito po sa 2 Korinto, chapter 9, Amen. sa talatang 7 hanggang sa talatang 8. Maganda po ito, no? Ang sabi po dito, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya or decision. Maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang Yun. sapagkat ang ibig ng Diyos ay magbigay ng may kagalakan. Yan. Magagawa ng Yes. Diyos na kayo'y pasaganain sa lahat ng bagay at hindi pa sa inyong at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabuting gawa. So, ang sabi po dito ay kusang kusang loob ayon sa kanyang kapasihan. So, ang ibig sabihin dito, mga kapatid, ang mga anak ng Diyos at lingkod ng Diyos, hindi na kailangan yan obligahin. Hindi na yan kailangan pilitin. Bakit? Mga anak yan ng Diyos, si mga lingkod. Ngayon, kung may mga anak ng Diyos at lingkod ngayon na hindi niya ginagawa ang katapatan sa pagbibigay ng ikapo, malaking problema yan kung anak ba talaga siya ng Diyos o hindi. Okay. Kasi, ang totoong anak ng Diyos at totoong lingkod ng Diyos, hindi po pinipilit o hindi inobliga. Kung naintindihan niya na anak siya ng Diyos, lingkod siya ng Diyos, kusa niya itong gagawin ng may pag-ibig sa Diyos, may pagmamahal sa Diyos. Hindi po niya gagawin ito para ipakita, ipagsigawan, o ipagpangalandakanan, o magpasikat. Hindi po. Yun. Hindi po dapat yan gawin, kundi kusang loob. Yes. Maluwag sa loob. Kasi ang gusto ng Diyos sa kanyang mga anak, kusang loob. Hindi napipilitan. Masaya niyang ginagawa. Bakit? Yes. Kasi naintindihan niya at naunawaan niya na ang lahat ng pagpapalang dumarating sa kanya galing sa Diyos. Yes. Kaya kung atin pong iintindihin at unawain ito, yung ikapo na sinabi ni ni Bishop Joey kanina, ikasampung bahagi, mga kapatid, kumbaga sa magkasusyo na negosyante, mayroon silang kasunduan o mayroon silang usapan. Ngayon, ang gusto lang ng Panginoong Diyos sa kanyang mga anak at mga lingkod, 10% lang, 10%. Pero yung 90% sa kanyang mga anak at mga lingkod, ang tanong, kailangan ba talaga ng Diyos ang ikapo o ang 10%? Now, mga kapatid, sa nakita ko, hindi yun ang kailangan ng Diyos. Pero- Ang kailangan ng Diyos doon, iyong pagkilala sa Diyos na ang lahat ng dumarating sa iyo galing sa Kanya. So, Yun. ibig sabihin, pag kinilala mo na ang lahat ng dumarating sa iyo galing sa Diyos, hindi ka nauobliga o hindi ka napipilitan mag-ikapo o mag-tithes sa bawat single sentimo na dumarating sa iyong mga kamay. So, ang dapat, ang pag-ika po ay ayon kay Rev Brady, ay kusang loob. Ay, Ayan. ano masahe mo, Rev Ed? Kaya naman po kusang loob yan sapagkat yan po yung nananalaytay na Iyo. sa ating buhay, kumbaga yan nasa bloodline na yan ng isang Kristiyano, na yung kanyang ikapo ay talagang masaya at kusa niyang ipinagkakaloob. Balikan ko lang ang isang kasaysayan na ibinigay ng Diyos. Ito po, tawag ko ito is Levitical law. Yun. Sa katunayan po, 30 bahagi ng ikapo ang ibinibigay po ng mga Hudyo nung kanilang kapanahunan. Yung pong unang tithes ay para sa mga Levites. Sapagkat sila po nangangalaga sa simbahan o templo. At ang ikalawang tithes po ay para sa pangangailangan ng templo. Sapagkat meron pong mga tagbo tayong maintenance, mga pagpapaunlad ng simbahan, at yung pong pangatong tithes ay para po sa pagtulong. Sa mga kapatid, yung po ay 30%. Pero sa ngayon, 10 lang.
ang hinihingi ng So, Panginoon ibig para sabihin, sa atin. lahat ng nalilikom na ikapu ay gagamitin sa lingkod ng Diyos, sa templo o mga bagay pang kailangan sa templo. Yung tatlong binanggit mo kanina. Kaya naman Yeah. kasi iyan niratipikahan ng Diyos sapagkat ang mga Levita po ay walang naging portion o mana ng lupain sa Promised Land. Yung po 11 lamang talaga ang nagkaroon ng parte at ang Levita po ang nangangasiwa ng templo, kaya po meron silang kobenante na itong 11 tribes ay magbibigay ng 10% of their products, of their fruits Yan. para sa Levites. So, Yun po. lumalabas nga, gaya ng sinabi kanina ni Rev. Brady, hindi naman Diyos ang may kailangan yan. Kaya mo ibibigay yan dahil kailangan sa templo, Maliwanag. kailangan ng Levites, no? Maliwanag. At iba pang mga pangailangan sa... Kumakain din naman kasi sila. Ang kailangan ng Diyos diyan, hindi yung ikapo. Ang kailangan ng Diyos, yung puso mo at isipan mo na kumikilala ka na ang lahat ng dumarating sa iyo galing sa Kanya. Iyon. So yun ang kailangan niya sa atin. So ngayon, kaya kung totoo kang anak ng Diyos o totoo kang lingkod ng Diyos, hindi ka napipilitan. Pero- Hindi ka naoobliga. Bakit? Kasi naintindihan mo na yan na ang lahat ng pagpapalang ibibigay ng Diyos sa atin galing sa Kanya. So siyempre, mayroon siyang itinuturo sa atin kusang pagkakaloob. So, basta maliwanag, klaro na pinag-uusapan natin sa lahat ng nanonood ngayon, hindi po obligasyon o inuobliga ang tao o persahang hinihingan ang tao ng ikapo. Ang ikapo ay kusang loob natin ibibigay sa ating templo. Opo, maliwanag Bakit po po kusang loob na ibibigay natin sa ating templo? Kasi po may mga pangangailangan ang templo na dito po yan kukunin. May pangangailangan ang mga lingkod ng Diyos na dyan din po kukunin. So iyan po ay ibibigay natin ng kusang loob. Walang pangkukondena na pwepersahin ang tao, pipilipitin ang leeg ng tao, ibigay lamang ang kapo. At yung iba nga ay ginagamit itong panakot, itong malaki threaten eh. Hindi nga threaten eh. Malakay threaten. Dahil hindi daw pagpapalain. Ang totoo nga eh. Sa totoo lang, sa panahon ng biyaya, ikaw ay pinagpala na ng Diyos. Amen. Ngayon, kaya ka nagbibigay ng ikapo ngayon ay hindi dahil gusto mong pagpalain ka. Kaya ka nagbibigay dahil alam mo, ikaw ay pinagpala ng Diyos. Kaya pag naintindihan ng tao na siya ay mahal ng Diyos, pinagpala ng Diyos, iniingatan ng Diyos, pinoproteksyonan ng Diyos, ay hallelujah, kahit hindi ka karapat-dapat, ginagawa ng Diyos yan, ang tao, kusa talagang magbibigay ng ikapu. Kaya ang Amen. dapat itinuturo sa tao ngayon, malaman niyo po, ang Kingdom Gospel, ang tinuturo po namin, ay malaman ng maraming tao na ikaw ay mahal ng Diyos maging sino ka man. Hallelujah. Praise God. Ano ba Oo. sabi niyo pa mga Maganda, kapatid? maganda yung binanggit Yes. mo, Bishop Joey. Yes po, opo, Lahat. opo. So, ibig sabihin yan, talagang napakalaga kasi Amen. lahat tayo ng mga tumanggap sa ating Panginoong Kristo na Panginoon at Yes. tagapagligtas, pinagpala. Amen. Now, Amen. ngayon, ang tanong dito, napakalaga ito. Yes. So, kung pinagpala ka ng Diyos na may dumarating sa kamay mo, ano ang mga basihan o dapat nating gawin para yung pagpapala ng Diyos dumating sa kamay mo, hindi mo talaga yan mananakaw yung sa Diyos. Kasi, pag may dumarating, mga kapatid, ang nangyayari, hindi nababawasan ng tithe. So sa aking mga pagkaunawa na natutunan ko rin sa Biblia, kailangan mayroon kang sariling listahan. Araw-araw na may dumarating na pagpapala ng Diyos sa iyo, kailangan mong ililista kung magkano yung dumating sa iyo sa araw-araw na yan para malaman mo kung magkano yung tithes mo doon na kusang loob na Yes. ibibigay. Pero kung wala kang listahan, na ginagawa, hindi mo na mamalayan. Bagamat hindi mo gusto, mananakawan mo pa rin si Satanas. Alam niyo, natutunan ko sa... Mananakawan mo pa rin ang Panginoong Diyos. Yan. Yan. Tama. Buti klaro. Alam niyo, ito natutunan ko, kapatid na Ed at kapatid na Radi, no? Ito hong pagbibigay ng ikapo, sa totoo lang, ay napakahalaga na kusang iginagawa mo to habang nalalaman mo na kahit hindi tayo karapat-dapat, ay pinagpala ka at minahal ka Yun ng ang Diyos. napakagandang At dahil doon, nalalaman mo ang biyaya ng Diyos sa buhay mo, ikaw ay nagkaroon ng bagong puso at kaisipan, lalo na sa pagtingin sa salapi. Alam niyo, sabi ng Biblia sa Hebrews chapter 13 verse 5, ito ang sabi, huwag kayong magmukhang pera. Ano ba yung mukhang pera? Ano? At masaya na kayo sa anumang nasa inyo,
Sabagat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kapag ang tao naintindihan niya na siya ay hindi iniiwan ng Diyos at hindi pinababayaan ng Diyos kahit paano mangyari sa kanyang buhay, hindi siya magmumukhang pera. Kasi bakit? Mas mayaman ng Diyos kaysa sa pera ng ating iniingat-ingatan. Amen. Kaya Amen. ang lahat ng tao nakakaintindi niyan, nagkukusan nagbibigay ng ikapuyan. Hindi mo natatakutin. Kaya nga, pag nagbigay yan, talagang masayang-masaya pa, hindi napipilitan. Sumasayaw pa yan, papalapit sa box at nagbibigay daw. Kasi bakit? Alam niya, kahit kailan, hindi siya pinapabayaan. Kaya sabi, huwag kayong magmukhang pera. So, sino yung mga mukhang pera? Yung hindi kayang magbigay ng ikapu. Okay. Hindi dahil ayaw niya sundin ng utos, kundi dahil mahal niya ang pera, siya ay mukhang pera. Okay, let me just Yes, make it clear in this point na ito pong tithes ay hindi po ito susi para pagpalain po tayo. Yes, Isa amen. pong malaking misconception ito na nagtuturo po ang iba nating kamanggagawa na kapag daw nagbigay ka ng tithes ay pagpapalain ka. Well, actually, kaya naman ikaw nagbibigay ng tithes sapagkat in the first hand, pinagpala ka na ng Panginoon. So, hindi po talaga na disenyo ng Lord, ito'y para pagpapala sa iyo. Yes. Ito'y pagsunod mo lamang Amen. sa Panginoon na nag-utos sa iyo na ito'y gawin mo. Now, isa na lang, Yes, Bishop sige, Joey. sige lang po. Ito po kasing tithes, kung technically, this is a covenant. Ito'y batas. Pero, hindi po ito inabolish ni Jesus when it Yes. comes to the New Testament. But actually, Jesus ratifies it under the teaching of grace giving. Ibig sabihin po nito, kung magbibigay ka lamang ng 10, nakatali ka sa batas. But in grace of giving, you can give beyond. More than 10%. More than, ibig sabihin, Yes. you can give 20%, you can give 15%. Kasi hindi ka mukhang salapi eh. Yes, as the hearts dictates you, na yung binanggit kanina ni Rev. Radi doon sa 2 Corinto 9:7-8, doon po pumapasok yon. Ngayon na Bishop Joey, isang tanong po para sa inyo. Kayo ho ba'y masaya sa pagkakaloob ng mahigit 10 Yan, maganda para sa katanungan Diyos? yan. Oo. Okay, Rev. Brady. Magandang katanungan yan, kung masaya ba. Oho. Gaya ng sabi ko nga po, ang masayang anak ng Diyos Yun. at lingkod ng Diyos na sumusunod sa alituntunin ng ating Panginoon patungkol dito sa pag-ikapo. Kaya nga, pag ating pagkasunduin ang Malakay chapter 3, verse 10, at saka 2 Corinthians chapter 9, verse 7 to 8, Yes. mapapansin po natin dito na wala pong kontradiksyon yon. Diyos ang nagsalita roon. At doon sa, kung titignan natin yung kabuuhan noon, sinasabi rin naman ni Apostol Pablo na ang kasulatan ay ginagamit para sa pagtuturo ng katotohanan. Amen. So lahat po yan, kaya nga lang kusang loob mong gagawin. Now ngayon, pag sinasabing kusang loob o mayroong tinatawag masaya, ang aking naintindihan at naunawaan, ang masayang anak ng Diyos na at lingkod ng Diyos na handang sumunod sa pagbibigay ng kanyang ikapo at ng kanyang handog, nililista niya yang kanyang dumarating sa kanyang kamay. Simula sa single sentimo, nakalista lahat yon para wala siyang mananakaw na pag-aari ng Diyos. So, ngayon, ibig sabihin, pag masaya niyang ginagawa ang pag-iikapo, sa bahay pa man inihanda na po niya yon. Sa bahay pa man, bago siya pumunta sa church o kaya halimbawa sa araw ng Sabado ng pagsamba, bago man siya pumunta rito, sa bahay pa man nakahanda na yung kanyang tithes para pagdating niya dito, ilalagay na lang niya ito sa lagay. Yun po yung masaya. Ngayon, bakit po? Kasi napapansin po ninyo, marami pong mga pagdating ng pagbibigay, mapapansin po ninyo may mga pumapasok sa CR sa panahon ng pagbibigay. Yun po yung delikado. Bagamat hindi natin alam kung anong laman ng puso, pero makikita po natin doon, ang iba naman ay talagang nagkakadarapa sa paghahanap ng pera sa kanyang bulsa o sa kanyang bag, kung mayroon ba siyang ibibigay.
Hindi po ang tamang masayang puso na nagbibigay, sa bahay pa man inihanda na niya ang kanyang ikapo at handog para pagdating doon sa templo, ilalagay na lamang niya doon sa lagayan. Yun po yung aking basihan ng masaya na nagkakaloob ng tithes sa Panginoon o dinadala sa templo ang kanyang kaloob. Yun po yung aking basihan ng masayang nagkakaloob. Yes. So, gaya ng binanggit ni Rev Brady at ni Rev Ed Aguilar na poging-pogi. So, ang pag-iikapo nga po ay talagang hindi po nawala, no? Hindi po naalis. Nang dumating po ang panahon ng grasya, ang tinanggal lang po ay yung law sa pagbibigay ng tithes. Bakit po? Kasi po ang batas sa pagbibigay ng tithes ng lumang tipan, pag di mo na ibigay, magnanakaw ka at paparusahan ka. Sabi nga nung Malakay, pag yan ay ginagawa pa ng Diyos dahil batas, sabi ng Malakay, may mga sumpa. Kahit sa panahon ngayon, naniniwala ako, maraming hindi nagtatouch pero hindi nakakatanggap ng sumpa. Kasi bakit? Nasa ilalim tayo ng biyaya ng Diyos. Ano lang ang pangit niyan pagka hindi ka nag-iikapo, anak ka ng Diyos? Hindi mo naintindihan yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Tapos para bang against yung ginagawa mo sa totoong espiritong nasa iyo. Dahil ang sabi ng Bible, dapat hindi na tayo mukhang salapi o pera. Yung mga anak ng Diyos mapagbigay. Kaya sabi pa din dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 8, kaya nga dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at isinusuot. So kung merong contentment ang tunay na anak ng Diyos, kaya hindi mahirap sa kanya ang magbigay ng ikapo. Kasi para sa kanya, okay lang yun eh. Dahil nga binebless naman siya ng Panginoon, hindi siya pinababayaan ng Lord, at satisfied siya sa kung anumang pera o meron siya sa kanyang buhay. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Iyan na po. Pero kapag ikaw ay anak ng Diyos, nasa ilalim ka ng biyaya ng Diyos, hindi na ganito ang iyong personalidad o identity, bagkos ikaw ay isa ng taong mapagbigay, generous ka, at ikay nagbibigay ng maluwag sa iyong puso, hindi kinakailangan pilitin pa, bagkos kusa mong binibigay ito. Sabi nga ni Rev Brady, dahil kusa na, bago ka pa pumunta sa templo, naka-ready na yan. Dahil kusang loob mong binibigay, Yun ang mas hindi ibinibigay dahil tinatakot ka sa church. No? Correct. Oo. Sa Kingdom Gospel po, hindi ho namin ginagawang takutin ng tao. Ang tao po ay kusang nagbibigay Correct. ng kanyang ikapo sa Kingdom Gospel Ministry. Tama, Amen? tama yan, Yes. Bishop Joey. Kasi maganda na tayo ngayon nasa sa ilalim ng biyaya. Ang point dito kasi, sino ba yung biyaya na binabanggit natin? Who is the grace? Yan. Amen. Jesus Christ is the grace. Yes. Kung si Jesucristo na nakatira diyan sa puso mo, at kung si Jesucristo ay hindi niya binaliwala ang tithes, diba? Huwag din po natin baliwalain. Kung si Yes. Kristo talaga ang nakatira diyan sa puso mo, sa buhay mo, yun po yung nasa sa Amen. ilalim ng biyaya. Pero kung talaga naman makunat pa sa balat ng kalabaw yung mga puso sa pag-iikapo, mukhang questionable yung puso mo na si Kristo ang nakatira Yan. diyan. Kasi nga, ang totoong mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, kusa ngayang magkakaloob kasi nga alam niya na ang lahat ng ibinibigay ng Diyos sa kanya galing sa Panginoon. Okay. So yun po yun. Okay. Okay, ang paksa po talaga natin ay isang pag-aaral at Napakaganda. paalala na din po. Amen. Sapagkat ang Malakas po ay nasulat bilang isang paalala Yes. ni Prophet Malakay sa mga Israelita sapagkat they are not giving their tithes anymore. Kaya po naapektuhan po ang panambahan. At mga kababayan, nawa po may natutunan tayo at magpapatuloy pa po ang pag-aaral na ito. Yes. At dyan lamang po kayo at hindi ho kami mawawala. Amen. Kami pinariyan lang lagi para po magbahagi sa mga paksa po na masela na Mapapaalam po. ka na eh. Katulad. Hindi Magbe-break po muna tayo. Palala po muna mga kapatid na sa amin pong pagbabahaginan dito, mag-comment Yes, po kayo. yun, Huwag lamang pong puro amin. Malapit ako Amin. maiyak kay pare- Mag-comment kay po Pastor kayo Eddie. at sulat po ninyo yung pangalan ninyo, address at contact number. Yan. Kasi yun po ang magiging basihan ng pagpapalang darating po sa inyo. Praise God. Kasi merong ginagawang pagpili ang computer doon sa ating mga comment na magaganda. Yan po yung tatawagan.
At yung po mga manatawagan, may itatanong po tayo, gaya na lagi natin ginagawa. At kapag tama po ang sagot, may pagpapala po tayo natatanggap. Kaya po, ilagay nyo yung maliwanag na komento nyo dyan, yung inyong pangalang, address, at contact number. Habang tayo po ngayon ay naka-break pa. No? Magbe-break po muna tayo sandali. Huwag po tayong aalis. Hallelujah. Praise God. Ito si Juan. Si Juan ay ilang taon nang dumadalo sa simbahan. Sa kabila ng pagiging abala niya sa trabaho at buhay, gusto niyang lalong mapalapit sa Diyos. Pero pakiramdam niya ay parang kulang. Nagbasa siya ng Biblia. Minsan nadalo siya sa mga prayer meeting at nanonood ng mga lumang video sermon. Pero kahit anong gawin niya, ay parang laging may kulang. Minsan may narinig si Juan na pagtuturo patungkol sa pagbibigay ng ikapu at nalaman niya na siya at ang kanyang pamilya ay di pala regular na nakapagbibigay ng ikapu. Iniisip niya na inutusan ba talaga tayo ng Diyos na ibigay ang ikasampung bahagi ng kanyang ikinikita sa simbahan? Kailangan pa ba ng simbahan ng pera? Ano bang mapapala ko dito? Bakit ko kailangan mag-ikapu? Naghanap si Juan ng sagot sa mga tanong niya. Kaya siya na mismo ang nag-research. Binuksan niya ang kanyang Biblia pero hindi niya alam kung saan maghahanap. Kaya ginugol niya ang Biblia passages tungkol sa ikapu. At nagulat siya na makita ang dami ng verses tungkol sa pagbibigay. Di lamang sa lumang tipan kundi si Jesus mismo ang nagtuturo patungkol sa pagbibigay sa ating lokal na simbahan. Ngayon, talagang naramdaman niyang kailangan niyang mag-ikapu. Nakita niya na mahalaga na tayo ay mag-ikapu. Di iyon dahil sa kailangan ng simbahan ng pera o kaya ay ini-scam lang nila tayo. Ito ay patungkol sa puso. Nagsisi si Juan sa kanyang pagsuway at sinimulan niyang mag-ikapu sa kanyang mga pananalapi. Nagulat siya sa mga pagpapalang kaloob sa kanya. Naging masaya ang kanyang pamilya, ang pagsasama nilang mag-asawa at sa kanyang pananalapi. Naalala ni Juan ang unang Bible verse niyang nabasa. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ikumpara natin dito sa baso ng tubig ang ating pananalapi. Bawat isa sa atin ay makakaranas ng iba't ibang problema patungkol sa ating mga pinansyal. Ang iba sa atin ay nakakaranas na magipit at halos malunod na sa kaliwat ka ng utang. Ang iba naman ay sakto lang para makaraos sa araw-araw. At may iilan din na kahit papaano ay nakakapag-ipon kahit paunti-unti. Pero kadalasan ay hinahayaan nating diktahan ng ating pananalapi ang ating pagbibigay. Nakakapagbigay lang tayo ng ikapu kapag marami tayong sobrang pera. At di na nakakapagbigay kapag kipitan na. Ang aklat ng kawikaan ay nagbibigay sa atin ng matinding kaliwanagan patungkol sa ating pagbibigay. Sinasabi sa kawikaan 11:24 na ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Madami sa atin ay nahihirapang maniwala sa kasulatang ito kapag nababasa natin ang salitang ito. Kasi naman, kapag kinimkim natin ang mga pera natin, edi may ibabayad pa tayo sa mga bayarin natin. Pero iba ang sinasabi sa Biblia. Kung tutuusin pa nga ay sinasabi sa kasulatan na kung tayo ay magbibigay ng may kasiyahan at walang pagdaramot at di kinikimkim ang ating pera, ay naroon ang pagpapalang ating makakamit. Sa pagkakaloob natin ay magkakaroon pa tayo ng marami. At kapag sinasarili natin ang ating salapi ay lalo tayong mawawalan. Nakakalito, pero kung tutuusin ay napakaganda ring isipin. Naniniwala ka ba sa mga pangakong ito? Naniniwala ka ba na higit na pinagpapala ng Diyos ang mga taong nagkakaloob sa kahit anong kalagayan sa buhay? Isa ito sa mga bagay na sinasabi ng Diyos na siya ay subukin. At merong ilan na talagang sinubok ang Diyos. Sinusubok natin ang pagmamahal sa atin ng Diyos sa tuwing tayo ay napapalayo sa Kanya kagaya ng alibugang anak na nakikita natin ang pagtanggap sa atin ng Diyos ng taos puso. At kadalasan ay talagang nasusubok natin ang Kanyang kahabagan sa tuwing paulit-ulit natin ginagawa ang ating mga kasalanan. Na makita natin na siya ay hindi madaling magalit. Kaya bakit di natin subukin ang kanyang kagandahang loob nang maranasan natin ang kanyang masaganang pagpapala?
Yes, hallelujah. Nagbabalik po muli tayo sa ating programa sa Kingdom Gospel Ministry, The Philippines is for Christ. At ating tinatalakay po ngayong hapong ito ang patungkol sa tithes or pag-iikapo na napaka-importante at kanina nga po ay sinagot natin pag sinabing tithes o ikapo, ito ay 10 bahagi or 10% ng ating income o kinikita. Yung nga lang po, pagka maliit pa ang kita, madaling kwentahin yung 10%. Meron iba, pag malaki na ang kinikita, nagkakamali-mali na sa mathematics niya. Nakakalimutan na ang 10%. Ano? So, yan po ang ibig sabihin. Napakasimple lang ibig sabihin ng tithes. Nagkaroon lang po ba ng pagbabago dahil na dumating ang grasya, hindi na po under ng law ang pagbibigay ng ikapo. Ibig sabihin, hindi na po obligasyon o sapilitan, hindi na po, kundi kusang loob na ang pagbibigay dahil ito ay biyaya ng Diyos sa atin. Ano? So, ito po ay dapat ginagawa dahil of course, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, nasa si Kristo, hindi problema sa iyo magbigay. Dahil sabi nga, ang mga anak ng Diyos ay hindi dapat maging mukhang salapi. No? At merong kasi satisfaction o kakontentuhan sa anumang meron siya na may kinakain at isinusuot. So habang lumalaon ay lumalalim po ang ating pag-aaral ng patungkol dito sa ikapo. Dahil marami po talaga ay nagkakamali sa pagkaunawa nito. At again, gaya ng pinag-usapan natin kanina, hindi po inalis sa Bible ang pagbibigay ng tithes. Nandiyan po yan. Ang inalis lang po ay yung under ng law na pagbibigay ng tithes. Dahil ngayon po, sa panahon ng grasya, ang tawag po dyan ay grace giving. Ibinibigay mo ang ikapo ayon sa biyaya ng Diyos. Dahil si Kristo po mismo ang naging ikapo natin nung ialin ni Jesus sa kanyang buhay para sa ating lahat. At dahil kay Kristo, sabi ng Bible, siya'y naging mahirap bagamat siya'y mayaman upang tayo ng mga hirap ay maging mayaman. Praise God. Dahil kay Kristo, we are rich. Amen ba yun? Amen, Ed, amen, opo. amen. Tuloy ang pagtatalakay natin. Huwag natin kalimutan ka pala bago magtuloy. Mag-comment po kayo, magandang komento, name, address, then contact number para matawagan po kayo. Okay, Rebrady and Pastor Ed? Susog lang ito sa binanggit ni Bishop Joey. Nasa ilalim po ng grasya, hindi na po tayo tatawaging magnanakaw. Yan, amen. Sapagkat masakit din po yun sa Diyos. Yes. Sapagkat anak po tayo ng Panginoon. Amen. At masakit sa Kanya na tawagin tayong magnanakaw. Yes. Sa ngayon po, kung hindi man ho tayo nakapagkaloob, pagpalagay na po natin, hindi ho natin na ipagkaloob. Huwag po kayong mag-guilt sa sarili ninyo. Makondem. Anak pa rin kayo ng Diyos. Amen. Mahal pa rin kayo ng Diyos. At pagpapalain pa rin kayo ng Panginoon. Yes. But reminder po, ang parte po ng Diyos ay magpala. Amen. Ang atin pong parte ay magkaloob lamang po ng ikapo na yan na nasa ilalim ng grasya ng may buong kasiyahan. Okay. Rebrady, ano po bang O, ikakat ko muna kayo ha, kasi meron sige. tayong meron po ba? unang Ayun. kakausapin ngayon na ating talagang taga-subaybay sa ating programa ng Kingdom Gospel. At siya po ay si Excited tayo. kung Karen sino siya. Corpin. Tama ba? Si Karen Corpin ba yan? Tama ba? Hello? 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 Hello, Karen? Nadyan ka ba, Karen? Ay, hindi narinig yung hello. Hello? Habang hinihintay natin ang kanyang sagot, baka na-traffic yung kanyang sagot, pero nadyan na siya sa linya. Hello? Yes? Yes, Karen? Narinig mo ba ako? Ako ay hindi kita narinig. Maganda yung comment niya rito babasahin ko mga kapwa ko, Pastor. Sabi niya, nararapat lang po na atin ibigay ang ating ikapu para sa Diyos at para sa pagpapalaganap ng kanyang gawain upang marami ang mas makakilala at tumanggap sa kanya. Kita nyo? Ang ganda ng komento niya, di ba? Oh, tama ba yan, Karen? Ikaw nga ba nag-comment nito? Hello? Yes po. Yun, narinig ko na. Yes po. Yes, salamat Karen at narinig ka na rin namin ngayon. Napakaganda ng komento mo rito. Talagang nararapat lang. Dahil sabi nga rito ay para saan? Pagpapalaganap ng kanyang gawain upang marami ang makakilala at tumanggap kay Kristo. Amen ba tayo doon? Tama ba yung Karen? Yes, amen po. Yan. So Karen, taga saan ka? Antipolo po. Uy, Antipolo, Luzon. Ayan. Talagang mabilis na tumawag ang Luzon. So,
dahil dyan, Karen, meron ako itatanong sa iyo at ang aking dalangin ay masagot mo to para matanggap mo yung blessing. Medyo mabigat na tanong pero kaya mo to. Ito ang tanong ko sa iyo. Ano ang ibig sabihin ng tithes o ikapu? Yun po yung ati 10% po nakita. Wow! Palakpakan natin si Ate Karen sa Sigurado. kanyang kasagutan. Sigurado na po ba kayo Sure ka sa na ba inyong dyan? kasagutan na Oo, yan? hindi ka naman magbabago Yes dyan. po. Pinalakpakan na no? Congratulations, Yes. Ate Karen. Thank you Pinagpala po. ka ng Diyos ngayong hapon. Yes. So, bago mo ibabayan, Salamat ano mo na, po, meron ka bang Panginoon. gustong huling sabihin sa ating lahat? Ayun. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon. Yun lang po. Ayun, napakaganda, napakalalim. Pagpapasalamat sa ating Panginoon. Salamat, Ate Karen, at ibigay mo lang yan, kakausapin ka pa ng ating technical committee para kung paano mo isesend yung matatanggap yung blessing, ha? Okay, salamat muli, Ate Karen. Salamat You po. are highly Salamat favored po, and Panginoon. blessed. Amen. Praise God. Narinig ba natin yan, mga kapwa ko, oo, Pastor? Di ba? maganda ngayon. Ganda nung kinomit niya, no? Naintindihan niya kung saan gagamitin yung Napakaganda. ikapu Kung na anong ating ibig sabihin. ibibigay. Salamat, Yes, Karen. so, 10%. yes, alam din niya. Ang point dito, ang basihan lang ba ng ikapo ay yung may trabaho ka, may negosyo ka? Mhm. Pero sa aking pagkaintindi sa ikapo, sa tuwing ikaw ay tumatanggap, saan man galing o sino mang nagbigay sa iyo, Yun. pwede po ninyong bawasan po iyon ng ikapo, ng ikasapong bahagi. Ngunit, kailangan po may basihan nga po tayo ng ating pag-iikapo. Pansin po natin dito ha, sa Roma chapter 8 verse 32, sabi po dito, Roma chapter 8 verse 32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa Amen. halip ay ibinigay para sa ating lahat, Yes. hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Yeah. Kung titignan po natin ang buong konteksto, ang pagbibigay ng Diyos Ama sa kanyang bugtong na anak para sa ating lahat dito sa mga tao sa mundo, pag-ibig ng Diyos yon. Yes. Ngayon, ganon din po ang ating magiging basihan o batayan. Bakit ako nag-iikapo o bakit ako tapat na mag-iikapo? Na aking nililista, pagkatapos maglista, itabi kaagad para hindi Yes. magastos at naka-prepare na kaagad yan para paglinggo o kaya Sabado, madadala ko nun. Bakit ko gagawin yan? Kasi mahal na mahal ko ang Yun. Diyos kung paanong minahal niya ako. Amen. So, Tama yun. hindi mahirap magbigay. Yes. Hindi ka mahirapan magkaloob ng iyong tithes. Talagang magagawa mo talaga itong kusang loob. Yun. Maganda yun. Praise At God. Sige. additional din yes. kay Rev Radi Yes. na pwede naman po tayo mag-ikapo sa Amen. lahat ng bagay na tinatangkilik natin. Sapagkat ang sabi po ng Kawikaan 3:9, sa wikang English po, let us honor the Lord with our wealth. Yes. Na yung pong ating mga tinatangkilik ay Our pwede wealth. po nating talagang mag-glorify ang Panginoon. Yes. Kaya hindi po nalilimitahan ang pagkakaloob sa mga kinikita lamang po natin. Yes. Yung pong kay Rev Rad, yung paglilista, it's called a proper diligence. Yan. Isa siyang mabuting katiwala at maganda pong atin din namang panundan para naman din po tayo mas lalong nagiging tapat sa ating Panginoon. Okay, so Bishop Joey? salamat sa Tagaluzon na nakatawag ngayon po ay Visayas at Mindanao po ang ating hahanapin. Ano? So kung kayo po yung mga taga Visayas o taga Mindanao, mag-comment po kayo dyan at isa ho kayo sa mga mapipili ng computer. Ilagay nyo lang ang pangalan nyo, ang address, saka contact number para po kayo ay matawagan. Ano? At ako ayon naman sa ating pag-uusap, alam nyo ito na pag-isip-isip ko, iba talaga ang sarap ng pagbibigay ng ikapu, ha? Specifically, ikapu kasi pag sinabi mong pagbibigay lang, general yun eh. So, we are talking about ikapu per se, no? Specifically, ikapu pinag-uusapan natin. So, ang sarap na ikaw ay nag-iikapu sa ilalim ng biyaya at hindi sa ilalim ng batas. Kasi bakit? Ang laki na kaibahan. Ito kasi, kapag ikaw ay nagbibigay ng ikapu ayon sa batas, ang pakiramdam mo, kaya mo binibigay kasi pag di ako nagbigay, baka parusahan ako eh. Tapos ano pa, pangalawa, ibinibigay ko to kasi utos eh. Yan.
Ano pa? Ibinibigay ko to kasi ayon sa batas, pag binigay ko, pagpapalain ako. So yung motibo mo, kaya mo binibigay, hindi maganda. Samantalang sa ilalim ng biyaya na pagbibigay ng ikapu, kaya ako binibigay ito kasi pinagpala ako ng Panginoon. Yes. Di ba? Kaya ako binibigay ito kasi minahal ako ng Diyos. Wow! At kaya ako binibigay ito kasi mahal ako ng Diyos. Napakaganda ng motibasyon ng Napakaganda. pagbibigay. At kapag Correct. ganyan ang motivation mo, kaya mo binibigay ang ikapu mo, ay naku po, napakasarap. Hindi ka na talaga pipilitin mag-ikapu. Magkukusang loob ka na Amen. mag-iikapu. Amen? Well, Tama ba yan, Reverend Ed? the law says you are obliged to give. Yun. But in the grace of giving, God says, God loveth a cheerful Cheerful. giver. Malaki po pagkakaiba nun. Mm-mm. Masarap po magbigay ng masaya kaysa Yes. po magbigay ka ng masama ang loob mo. Naalala ko tuloy nung araw. Ang ano kasi, ang tao kasi mali na pagkakilala sa Diyos eh. Akala nila ang Diyos ay parang joke box. Ano ba yung joke box? Pag hinulugan mo ng piso, saka pala yun. magpe-perform sa'yo. Oh. So akala nila gano'n ng Diyos. Pagka binigyan ko ng ganito, saka lang gagalaw ang Diyos at magpe-perform sa akin, poproteksyonan niya ako, pagpapalain niya ako, which is wrong. Kasi bago ka pa nga lang, makasalanan ka pa nga eh. Hindi ka pa nga pinapanganak, gumawa na ang Diyos sa buhay mo. Papaano siya gumawa? Okay, Ibigay niya ang kanyang buhay sa krus para Amen. sa iyo. Kaya ka ngayon gumagawa ng pagbibigay at pag-iikapo o specifically It's an act. pagbigay ng tithes ay dahil naranasan mo ang kilos ng Diyos sa buhay Okay. mo. Amen? Praise God. And of course, the reason we give this is an act Yes. of our worship, our love, and reverence to God. Paggalang, pagmamahal sa atin pong Panginoon. Kaya mga kababayan, kung saan man po kayo nabibilang na simbahan, malaya niyo po at masigla niyo pong ibigay pagkaloob Amen. ang inyong mga ikapo. At kung kaya naman po napagpapala din ng programa na ito, Yes. maaari din po kayong magkaloob upang lalo pa pong lumawak Amen. ang gawain po na ito. Welcome Amen. po ano mga inyong maipagkakaloob sa gawain po na ito ng Panginoon. Yes. Ano masabi mo, Rev. Brady, patungkol sa bagay na yan? Praise God. Tama po talaga yan. Sapagkat ang Diyos na nakikipag-usap dito sa salita niya ay seryoso po siya. Yes. Hindi po siya nagbibiro o hindi naman talaga tayo tinatakot. Yes. Kundi, gaya ng sabi ko nga po kanina na ang ating mga ibinibigay na ikapo, kaloob o anumang mga tinatangkilik natin, hindi naman talaga yan ang kailangan ng Diyos kasi nga ang Diyos ay mayaman. Sabi pa nga doon sa panahon ng ating Panginoong Sukristo ay mayroong noong papasok sila sa lungsod ng Jerusalem, nagsigawan ngayon yung mga tao sa pagpupuri, pagsamba, hosana, hosana. Sabi ng mga leader ng relihiyon, Guro, patigilin mo nga iyang mga alagad mo na napakaingay. Sabi naman ni Jesus Christ, kung ang mga iyan ay titigil, ang mga bato na ang sisigaw. Ay biro po ninyong isang Amen. napakalaking sampal yun sa kanila, na ang ibig sabihin, kayang gawin ng Diyos na kahit ang mga bato magpupuri at sasamba sa Kanya. Ang ibig pong sabihin doon, ang gustong ipakita po doon ay ganito. Ang kailangan ng Diyos, yung pagkilala mo sa Kanya. Tulad ng halimbawa, yung ginigising tayo ng Diyos tuwing umaga. Kinikilala mo ba yan na Diyos ang gumigising sa iyo? So, natutuwa ang Diyos yan kapag kinikilala mo na siya ang gumigising sa iyo. Tulad ng halimbawa, kinikilala mo ba na sa loob ng buong maghapon wala kang sakit, wala kang karamdaman? So, alam naman natin na kapag mayroong sinasabi doon sa Malakay, dugtungan ko lang yung verse 10. Yes. Ang sabi ng Diyos doon, kapag ang ating mga ikapo, dinala natin sa templo, sabi ng Diyos, bubukas ang langit. Pagdating doon sa verse 11, ang sabi niya roon, hindi na niya ipahihintulot ang mga salot. So, diyan, pansinin po ninyo, kung maraming mga salot, gaya ng sabi ko nga na, tayo, hindi kalooban ng Diyos, hindi kasama sa pagkalikha ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak ang mga salot. Kagagawan lahat yan ng kaaway. Ngayon,
ang gusto ng Diyos sa atin, makita niya sa atin yung ating pagkilala sa Kanya, na ang buhay natin galing sa Kanya, lahat ng ating kinakain galing sa Kanya, lahat ng ating tinatangkil galing sa Kanya. Ngayon, pag ang kaaway nakapasok sa buhay natin, halimbawa sakit, pansinin po ninyo, pag ang isang tao nagkasakit, at pag pumunta ka sa doktor, tiyak pagka ikaw ay sinuri ng doktor, siguradong pag sinabi ng doktor, opera. Opera. Malaking gastos yun. Sa ayaw at sa gusto mo, gagastos ka roon. So mapapansin po ninyo, na dapat yung pera mo na biyaya, pagpapala ng Diyos para yan sa iyo at sa pamilya mo na gaston. Anong nangyari? Nanakaw ng iba. Nanakaw. Iba ang nakikinabang. Pero kung gagawin natin na may kusang loob, may pagmamahal, may pag-ibig ang ating pagkakaloob, pag-iikapo, tinitiyak ko gagawin din ng Diyos ang part naman niya. Ano yung part ng Lord? Yung hindi niya ipahihintulot, yung plano ni Satanas ng Diablo ng mga salot. So yun po yung kagandahan po roon. So hindi ang Diyos ang nagbibigay ng salot. Sabi nga minsan ni Bishop Joey, parang katulad lang yan ng isang bata. Sabi nung tatay, anak, huwag mong hawakan yung kumukulo na tubig. Mapapasok ka. Mainit at masakit. Hinawakan, ang tanong doon, sinong may kasalanan doon? Yung bata. Bakit? Hindi niya ngayon pinakinggan yung payo ng tatay niya na mapapaso. Ang ibig ko sabihin, sa buhay ng mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, kung may mga salot, hindi na yan kagagawan ng Diyos, kagagawan mo na yan. Okay. Ikaw na ngayon ang may kagagawan diyan na hindi mo ngayon, hinayaan mo ang kaaway, ang diablo na makapasok sa buhay mo. So kaya sabi ng Lord, ay hindi na ipahihintulot. So ito po yung part dito na kaya nga hinihingi ng Diyos sa atin yung kusa, may pagmamahal, may pag-ibig na pagkakaloob, yung hindi ka talaga napipilitan. So yun po yung mga kapatid ang aking so, may sasabihin ka pa, Ed. Okay, since there's no more caller, ngayon, in our parting words, sapagkat malapit na mag-close yung ating program, well, maraming salamat mga kababayan sa inyong patuloy na pagsubaybay at nawa po'y nakapag-ambag kami sa inyo ng kaalaman ukol sa pagkakaloob sa Panginoon. Huwag niyo pong kalilimutan na ang nagkakaloob, sabi nga po, it's better to give than to receive. Yan po ang prinsipyo ng Biblia na dapat po ang mga totoong anak ng Panginoon ay gumaganap. Maraming salamat po, Bishop Joey. Praise God. Okay, so salamat po sa inyong pagsama at ito po ang lagi natin tandaan, gaya po natin pag-usapan kanina. Ang ikapo ay 10% ng ating income na talaga namang itinuro ng Biblia noong unang panahon sa ilalim ng kautusan na kapag hindi mo ginawa ay may kaakibat na parusa dahil ito ay kautusan. Pero salamat sa Lord dahil ngayon sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo na nag-alin ng buhay para sa atin. Ang pag-ikapo po ay hindi na po sapilitan o persahan o takutan, kundi ito po'y kusang loob na ibinibigay ng mga anak ng Diyos na totoong naunawaan na siya ay minahal ng Diyos at pinagpapala ng Diyos kahit hindi karapat-dapat. At alam naman po natin na kapag tayo ay nagbibigay ng ikapo, ito po'y nagagamit sa ikauulad at ikalalaganap ng gawain ng Panginoon. Amen. And ito po ang pinakamatindi dyan mga kapatid. The more you give your tithes, the more na ang kapangyarihan ng Diyos, pagpapala ng Diyos ay ating maranasan. Why? It is not because iyan ay law na iyong sinusunod kaya ka nagtatites, kundi dahil ugali po ng ating Diyos na kapag ikaw ay marunong magbigay, ugali niya na ang nagbibigay ay kanyang pinagpapala. Amen. Hindi dahil ito ay kautusan na iyong ginawa, kundi dahil nakita niya na ang ugaling pagbibigay na nasa kanya ay nakikita niya sa buhay mo. Kaya, sa totoong anak ng Diyos, hindi ka na dapat persahin pang magbigay ng tithes bagkos kusang loob ka na dapat na nagbibigay ng iyong ikapu. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat sa biyaya mo na aming nararanasan. Hindi man kami karapat-dapat, kami po yung minahal mo.
kami po'y pinagpala mo. Inialay mo ang buhay mo para sa amin upang bayaran ng lahat ng aming mga kasalanan. Salamat po dahil ikaw po ang iyong pong buhay ay nagsilbing aming mga ikapu ng sagayon, Lord. Dahil sa pagbibigay mo ng iyong buhay, kaming lahat ay pinagpala dahil sa iyo, Panginoon Kristo. Ikaw na mayaman ay naghirap upang kami na mahirap ay iyong payamanin, Panginoon. Salamat po sa biyayang yan. At dahil dyan, Lord, ay nasa puso na po namin ang pagbibigay. Hindi na po kami mga mukhang salapi. Marunong na po kami makontento at alam namin na ang pagbibigay ay ugali ng tunay ng mga anak ng Diyos dahil ikaw ang naghahari sa aming mga buhay. Kaya ito'y aming ibinibigay ng kusang loob at hindi napipilitan lamang, Panginoon. Salamat po at ang bawat sa amin ay patuloy na maging tapat sa pagbibigay na ikapu upang maggamit sa ikalalaganap pa ng iyong ministeryo. Salamat po. Ang papurit pagsamba ay sa po namin ibinibigay. Ito po dalangin namin sa Ama sa makapaganiyang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat ay magsabi ng Amen. 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 God. Marami pong Amen. salamat. Praise Blessed God. is the nation Palakihan ng whose Diyos God lahat. Yes. is the Lord. Thank you po. Salamat po uli. See you all next Thursday. Praise God. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks.